Makikita ang matinding labanan sa Undercity sa pagitan ni Kay at ng manager. Sumugod si Kay ng napakabilis, bitbit ang kanyang dalawang sandata. Habang nangyayari yun, makikita sa mukha ng manager ang matinding pagkainis sa sitwasyon. Patuloy na umatake si Kay gamit ang iba't ibang sandata, habang walang tigil namang sinasalag ng manager ang mga ito gamit ang kanyang body armor, ngunit napatanong siya sa sarili, anong klaseng kapangyarihan ba ang taglay ng batang ito? Muli, humugat si Kay ng panibagong sandata mula sa kanyang paligid. Buong lakas niya itong iniwas-iwas para sa isang mabigat na pag-atake, dahilan upang kabahan ng manager. Malakas niyang hinampes ang katawan ng manager, buti na lamang at nasalo ito gamit ang dalawang kamay, ngunit bakas ang pagkasira ng kanyang batong armor. Hindi pa doon natapos ang offense iba ni Kay, kumuha siya ng panakol at mabilis na sumugod muli. Buong lakas niya itong ibinagsak sa manager, at muli itong naharang, ngunit malinaw ang pagkabahala sa mukha ng kalaban. Matapos ang unang sandata, agad niyang iniwas-iwas ang pangalawa para sa panibagong pag-atake. Nakaiwas pa rin ang manager, ngunit nadaplisan ang kanyang mukha. Hindi pa rin tumigil si Kay, naghanda siya para sa susunod na galaw, at doon napagtanto ng manager na ulo niya ang pinupuntirya. Sa kanyang mabilis na pag-atake, hawak ang dalawang dagger, pinaulanan niya ang manager ng sunod-sunod na hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabahala ang manager, sapagkat napansin niyang tila pinipira-piraso ni Kay ang matitibay na bahagi ng kanyang katawan na parang walang kahirap-hirap. Habang nakatitig siya kay Kay, napagtanto niyang ang mga sandatang ito ay maaaring madaling masira, ngunit ang bawat isa ay kasing talas ng scalpel. Agad niyang pinalakas muli ang kanyang depensa, idinidikit ang mas maraming bato sa kanyang katawan upang patibayin ang kanyang armor. Sa inis, naisip niyang isa siyang executive ng Z, hindi siya maaaring matalo ng isang bata. Matapos ang paghahanda, bumuo siya ng matutulis na armas mula sa bato sa kanyang kamay. Napasigaw siya sa galit, hindi makapaniwalang matatalo siya ng isang batang tila walang halaga. Samantala, kalmado lamang na nakatingin si Kay sa kanya, ipinahayag ng manager na wala na siyang pakialam sa utos ni Blanc, ang tanging nais na lamang niya ngayon ay patayin ang batang ito. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan, Killer Fist. Sa pag-ataking yun, tinamaan niya si Kay dahil sa lakas ng impact, kumalat ang shockwave sa paligid at winasak ang mga pader. Sa tindi ng puwersa, tumagos si Kay sa mga gusali, na nagdulot ng matinding pagkasira. Ngunit hindi pa rin nakontento ang manager, mabilis niyang hinabol si Kay upang tapusin ito, at muling naglunsad ng pag-atake, nagawa niya itong matamaan. Nang hamupa ang alikabok, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Nakaiwas si Kay, at higit pa roon, nahawakan niya ang matutulis na kamay ng manager. Hindi makapaniwala ang manager na may kakayahang samalo sa kanyang matinding pag-atake, ngunit sa sandaling iyon, ginamit ni Kay ang kanyang kakayahan upang higupin ang kapangyarihan ng kalaban. Labis ang gulat ng manager sa hindi inaasahang pangyayari, unti-unting kumalas ang kanyang body armor mula sa kanyang katawan. Napaatras siya, hindi maunawaan ang nangyayari, ang kanyang lakas, ang kanyang kulay, ay tila unti-unting hinihigop, at tuluyang nauubos. Nabahala ang manager habang iniisip na hindi lamang paglikha ng mga sandata ang kakayahan ni Kay, napatanong siya sa sarili, ilang kapangyarihan ba talaga ang taglay ng batang ito? Dahan-daang lumapit si Kay, muling itinaas ng manager ang kanyang kamao, handang isugal ang lahat, basta't magamit lamang niya ang kanyang kulay kahit isang beses. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla na lamang umitim ang paningin ng kanyang kaliwang mata. Agad niya itong hinawakan at napasigaw sa matinding pagkabahala. Bakas sa kanyang mukha ang takot nang mapagtanto niyang hindi na nakakakita ang kanyang kaliwang mata. Sinamantala yun ni Kay, mabilis siyang umatake habang hindi pa handa ang manager. Isang malakas na uppercut ang tumama sa kanyang kalaban, dahilan upang mapa-atras ito at bumagsak sa lupa. Sa tindi ng tama, nakaramdam ng hilo ang manager, para bang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Hindi siya makapaniwala, ang ganitong pag-atake ay hindi sapat upang pabagsakin siya. Ngunit napansin niyang kumakalat ang itim na kulay sa kanyang katawan, napaisip siya, maaaring yun ang dahilan. Dahil dito, galit niyang inakusahan si Kay na duwag at nilason siya. Ngunit malamig lamang ang naging tugon ni Kay, wala siyang pakialam. Bigla na lamang sinunggaban ni Kay ang leeg ng manager at sinakal ito, malamig niyang tinanong kung bakit siya dapat maawa sa gitna ng laban. Unti-unting hinigop ni Kay ang kapangyarihan ng manager, hindi na ito mapigilan, napasigaw ang manager sa matinding sakit habang nauubos ang kanyang lakas.
Sa hindi kalayuan, nanginginig sa takot ang team leader habang nasasaksihan ng nangyayari, hindi siya makapaniwala, ang kanilang branch leader ay natalo. Habang nakatingin siya kay Kay, hindi niya maiwasang ihambing ito sa isang demonyo. Nang tuluyang maubos ang kulay ng manager, naging mapatla ito, tila nawala ng lahat. Matapos tapusin ni Kay ang laban, mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao, nakita yun ng team leader at lalo siyang pinawisan ng malamig. Dahan-daang lumingon si Kay at tinitigan siya ng matalim. Sa kabilang dako, dahan-daang minulat ni Marie ang kanyang mga mata. Kakagising pa lamang niya at agad niyang naramdaman ang matinding sakit ng kanyang ulo. Ilang sandali pa, tumingin siya sa paligid at biglang napatayo, nagtaka siya kung nasaan siya. Nagulat siya nang may magsalita sa kanyang tabi, isang taong nagbabasa ng dyaryo. Sinabi nitong sa wakas ay nagising na rin siya at matagal na nitong hinihintay ang kanyang paggising. Napatanong si Marie kung sino ito, habang binabasa ng lalaki ang dyaryo, nandoon ang larawan ni Kay. Naging interesado ito at napaisip, sino ang mag-aakalang ang isang walang kulay ay makakakuha ng ganoong kalaking atensyon, ang pagpapakita ng ganoong uri ng kulay ay isang pambihirang pangyayari. Ngunit nagtataka siya kay Kay, ano ang mayroon sa kanya, para bang bigla itong nagkaroon ng konsensya o kakaibang pagbabago, sa pagkakaalam niya, hindi kailanman nagkaroon ng ganoon karaming kulay sa sangkatauhan. Biglang nagulat si Marie nang marinig niya ang pamilyar na boses. May isang pangalan na sumagi sa kanyang isipan, si Blanc. Agad itong kinumpirma ng lalaki, natatandaan pa rin siya ni Marie. Hawak ang dyaryo, ipinahayag ni Blanc na matagal na silang hindi nagkita. Nagulat si Marie at napatanong, hindi ba siya namatay noon? Napatawa lamang si Blanc at sinabing muntik na. Ikinwento niya ang nangyari, akala niya noon ay tuluyan na siyang nadurog at namatay sa ibaba. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas siya, napangiti siya habang sinasabi na tunay ngang puno ng sorpresa ang buhay. Sa sandaling yun, nagbalik ang kanyang mga alaala, at napagtanto niyang napaka-espesyal ng lahat ng yun para sa kanya. Ngunit nagimbal si Marie nang ibunyag ni Blanc na sila ang kauna-unahang test subjects noon. Malinaw pa rin sa kanyang alaala ang mga pangyayaring iyon. Ipinagmalaki pa ni Blanc na kahit muntik na siyang mamatay noon, malayo na ang kanyang narating ngayon. Kinilala na siya ng kanilang amo, at isa na siya sa mga nangungunang executive ng Z sa mga nakaraang araw. Habang binubuksan ng isang pinto, inanyayahan niya si Marie na sumunod at huwag lamang tumayo roon. Pagpasok nila, bumungad ang loob ng isang laboratorio, makikita ang mga lalagyan na puno ng makukulay na likido, at may mga taong nakapaloob sa loob ng mga ito. Nakita rin ni Marie ang mga taong walang kulay, nakatali ang mga kamay, habang ang ilang bata ay nakaupo sa gilid at umiiyak. Sa isang bahagi naman, nakakulong ang iba't ibang uri ng may itim na halimaw mula sa Blackland. Sa kanyang nasaksihan, lubos na nagimbal si Marie, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, hindi siya makapaniwalang may ganitong bangungot pa rin sa lugar na ito. Isang tauhan ang dumating, nagtutulak ng tray na puno ng iba't ibang kulay na likido, tinawag nito si Blanc at ipinakita ang unang batch mula sa pag-extract ng kulay. Tuwang-tuwa si Blanc sa nakita at agad na ninais itong suriin. Sa kanyang likuran, galit na sinabi ni Marie na ginagawa pa rin niya ang parehong bagay tulad noon, ngunit malamig ang tugon ni Blanc, bakit nga ba niya ito ititigil? Hinawakan niya ang isang lalagyan na may lilang likido at sinabing isang kasalanan ang hindi paggamit ng isang bagay na napakahalaga. Pagkatapos, tumingin siya kay Marie at masaya itong binati, maligayang pagdating sa kanyang bagong extraction lab. Matapos ang laban ni Kay laban sa manager, ipinagpatuloy niyang ubusin ang iba pang mga gang sa lungsod. Sa paligid, malinaw na makikita ang matinding pagkawasak na kanyang iniwan. Dahil dito, nagpanik ang mga taong walang kulay at nagsimulang magtakbuhan palayo sa lugar. Habang nagkakagulo ang lahat, isang matanda ang galit na napamura, tila hindi na makapaniwala sa kabal-iwang nangyayari sa pagitan ng mga gang. Sa Undercity, laganap ang kaguluhan at pagkawasak, dahil dito, sumigaw ang matanda at inutusan ng lahat na tumakbo na bago pa sila mahuli o madamay. Mula sa makapal na usok, biglang lumitaw si Kay habang bitbit ang dalawang miyembro ng gang. Walang pakialam niyang binitawan ang mga ito at agad na napako ang kanyang tingin sa isang direksyon. Tumingin siya sa isang tunnel at malamig na nagtanong kung doon ba dinala si Marie. Agad naman itong sinang-ayunan ng team leader, na nagsabing wala ng ibang lugar, tiyak na naroon ang babaeng hinahanap niya. Dahil natupad na niya ang hinihingi, maingat na humiling ang team leader kung maaari na siyang umalis. Ngunit hindi na sumagot si Kay sa halip, sinagot niya ito ng isang malakas na suntok na agad nagpatilapon sa team leader sa malayo.
Sa lakas ng tama, bumangga ito sa pader na halos magwasak dito at tuluyang nawala ng malay. Walang lingon-likod na umalis si Kay, ngunit biglang lumabas si Nero mula sa kanyang damit. Inutusan niya itong ipakita kung nasaan ang direksyon ni Marie. Bahagyang napangiti si Kay habang pinagmamasdan si Nero na sumusuntok, at tinanong kung kaya ba nitong tulungan siyang mahanap si Marie. Agad namang kumilos si Nero, at nagpasalamat si Kay dito. Sa itaas, napansin ng ilang gang ang presensya ni Kay sa ibaba, nagmadali silang sumugod, at agad nagutos ang kanilang pinuno na magsilabas na silang lahat. Sumigaw ang leader na sabay-sabay siyang sugurin. Bumaba ang mga ito sa hagdan at walang pag-aalinlangang sumugod kay Kay. Sa sandaling yun, inactivate ni Kay ang kanyang itim na kapangyarihan. Wala siyang oras para isa-isahin ang maliliit na kalaban. Habang tumatagal, mas nalalagay sa panganib si Marie. Mayroon na siyang bagong paraang nakuha mula sa manager, isang kapaki-pakinabang na kakayahang magagamit niya ngayon. Agad niya itong ginamit, sa kanyang kamay, nabuo ang isang matulis na itim na enerhiya, handang tapusin ang lahat sa isang bagsakan. Sa isang iglap, tumalon siya ng may pambihirang bilis at lakas, at nagdulot ng matinding pagkawasak. Dumaan siya sa mga pader, winawasak ang mga ito upang makalusot, samantala, nagkakagulo ang mga gang, walang makaisip kung paano siya mapipigilan. Habang nagpapatuloy si Kay sa kanyang pagwasak, desperadong naghahanap ang leader ng gang ng sinumang kayang pumihil sa isang baliw na halimaw. Sa kabilang dako, masayang umaawit si Blanc, habang si Marie na nasa kanyang likuran ay galit na tinawag siyang baliw. Mariing pinagsabihan siya ni Marie, tinatanong kung ano na ba ang nangyayari sa kanya at kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Dahan-daang humarap si Blanc at tiningnan si Marie, tinanong niya kung bakit ito nababalisa, at sinabi na wala naman itong dapat ikabahala. Inunat niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi na ang tanging masasabi niya ay pasasalamat. Pasasalamat dahil naging mga test subject niya sila noon. Sa wakas, aniya, ay nabuksan na ang kanyang pananaliksik. Pagkatapos, tumingin si Blanc sa kanyang mga tauhan at ipinakita kay Marie kung paano isinasagawa ang extraction. Ayon sa kanya, mas mabuting makita niya ito mismo kaysa ipaliwanag lamang. Samantala, isang taong walang kulay ang nanginginig sa takot, pilit siyang lumalaban, nais pang mabuhay. Ngunit walang awa ang mga gang. Pinatahimik nila ito at marahas na itinulak papasok, habang pinapalo hanggang sa mawalan ito ng lakas. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa at pagsusumamo na huwag siyang ipasok, patuloy siyang pinilit ng mga ito. Makikita sa kanyang mukha ang matinding takot habang sumisigaw, umaasang may magliligtas sa kanya, ngunit walang dumating. Sa huli, tuluyan siyang ipinasok sa isang chamber. Makalipas ang ilang sandali, umandar ang makina at nagsimulang lumabas ang mga singaw. Mula sa mga tubo, dahan-daang damaloy ang pulang likido, at pumasok ito sa isang lalagyan. Sa kanyang nasaksihan, hindi nakakibo si Marie at bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Napaisip siya, wala itong pinagbago, eksaktong pareho pa rin ito tulad ng dati. Itinaas ng chemist ang isang lalagyang may kulay habang ipinapakita ni Blanc kay Marie ang kanyang nagawa. Ipinaliwanag niya na kayanan niyang kunin ang kulay na ito, dalisay at nagliliwanag. Dagdag pa niya, noong mga unang eksperimento niya, kulang na kulang siya, wala siyang makuhang kulay, at nasayang lamang ang lahat ng sample na nakuha niya noon. Binanggit niya kay Marie kung naaalala nito ang sinabi niya kanina tungkol sa mga taong nagkakaroon ng kulay kalaunan, doon niya nakita ang potensyal na maaaring taglayin ito ng sinuman. Ang resulta nito ay isang napakalaking tagumpay. Ipinagmalaki pa niya na hindi lamang sa tao niya ito kayang kunin, kundi pati na rin sa ibang nilalang. Para sa kanya, kamangha-mangha na ang mga bagay na dati inaakala niyang walang halaga ay maaari palang magbago tungo sa isang makinang na kulay. Naniniwala siyang ito ang kanilang kaluluwa, ang kanilang pagkakakilanlan, at kaya niya itong hawakan at kunin ayon sa kanyang kagustuhan. Para sa kanya, nagbibigay siya ng regalo, hinuhukay niya ang mga bagay na dapat sanay nakabaon magpakailanman at pinasisikat ang liwanag ng mga ito. Ayon pa sa kanya, ang kanyang kakayahan sa pagkuha at ang lahat ng kanyang pananaliksik ay sa wakas ay umabot na sa perpektong yugto, ang resulta ng pagsasama-sama ng lahat. Hawak ang isang lalagyang may kulay, masaya niyang sinabi na patuloy niyang tinutuklas kung gaano karaming paraan ito maaaring magamit. Ang isa sa kanyang kamakailang natuklasan ay ang mga nilalang na likas na naaakit sa kulay ay maaari niyang makontrol sa ilang antas, hindi man perpekto, ngunit sapat. Pagkarinig ng lahat ng yon, napasigaw si Marie sa galit. Tinawag niyang baliw ang mga tao roon, at hindi makapaniwala kung paano nila nagagawang gawin ang mga bagay na yon.
Iginiit ni Marie na sinisira nila ang buhay ng tao para lamang sa isang extraction. Malakas niyang isinigaw kung sa tingin ba ni Blanc ay papayagan siya ng lungsod na makatakas matapos ang lahat ng ito. Ngunit nang marinig ni Blanc ang kanyang mga sinabi, tila ito na ang inaasahan niyang reaksyon. Sa kabila nito, iginiit niya na hindi niya talaga maintindihan kung ano ang mali sa kanyang ginagawa. Kampante niyang ipinaliwanag na marahil ay masyadong nauuna sa panahon ang kanyang pananaliksik para maunawaan ng iba. Ngunit galit siyang pinatigil ni Marie at inakusahan na isa siyang mamamatay tao. Sa tindi ng kanyang galit, pinagsabihan niya si Blanc, tinanong kung ano bang kaluluwa at pagkakakilanlan ang mayroon nito para mag-extract ng kulay, at kung bakit hindi na lang nito kunin ang kulay mula sa sarili nitong katawan. Nanatiling tahimik si Blanc habang patuloy siyang pinagsasabihan ni Marie, na nagsabing sigurado siyang ang kulay nito ay marumi, isang kasuklam-suklam na kulay na nababalot ng baluktot na kasiyahan. Ngunit mahinahon lamang ang tugon ni Blanc, sinabi niyang hindi naman ganoon, at kasabay nito ay ipinahayag niyang tapos na niyang masuri ang sarili. Natigilan si Marie sa gulat nang marinig na regular na ini-extract ni Blanc ang sarili niyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng kanyang damit at may ngiting sinabi na walang paraan na gagawa siya ng isang bagay nang hindi ito sinusubukan sa sarili. Inalis niya ang takip sa kanyang kamay at ipinakita ang resulta ng kanyang pananaliksik, isang anyong bunga ng kanyang sakripisyo. Ipinakita ni Blanc ang kanyang kanang robotic na kamay, ipinaliwanag niyang sa sandaling ito ay makumpleto, inilagay niya ang isang bahagi nito sa kanyang sarili. Sa malamig na tingin, sinabi niyang kahit ang sarili niyang kulay ay napakaganda, maingat niya itong iniimbak, sapagkat sino ang nakakaalam kung kailan niya ito muling magagamit. Habang masaya siyang nagpapaliwanag, napahawak na lamang si Marie sa kanyang ulo sa inis at nakiusap na tumigil na ito, dahil wala namang nagtatanong tungkol dito. Ngunit tumawa lamang si Blanc, sinabi niyang nadala lang siya sa kwento, at hiniling na hayaan siyang magsabi ng isa pang bagay, na nabalitaan niyang nakababa na si Kay sa Undercity. Pagkarinig nito, saglit na natahimik si Marie, tulad ng inaasahan ni Blanc, ang pagdala sa kanya roon ay isang paraan upang maakit si Kay, ang unang itim na welder. Alam niyang palaging sumusunod si Kay na parang anino, kaya ang kailangan lamang niyang gawin ay dukutin si Marie upang kusa itong lumapit, para sa kanya, iyon ang perpektong pain. Nabalisa si Marie nang makita ang mga tauhan na papalapit sa kanya, habang patuloy na sinasabi ni Blanc na sa ngayon ay dapat nahuli na si Kay ng kanyang mga tao at dinadala na rito. Kahit pamalakas ang kanyang kapangyarihan, hindi magiging madali para sa kanya ang kalabanan ng marami ng mag-isa. Inutusan ni Blanc ang kanyang tauhan na ilayo siya, at pagdating ni Kay ay doon sila makikita muli, ngunit nagpupumiglas si Marie, sumisigaw na pakawalan siya. Inabot ni Blanc ang isang lalagyang may kulay at sinabi na kailangan niyang maghanda upang salubungin ang kanyang bisita. Hawak ang lalagyan, malamig niyang sinabi na malapit na siyang magkaroon ng isang napaka-espesyal na panauhin, isang taong makikipagpalitan sa kanya. Ilang sandali pa, isang malakas na pagyanig ang umalingaungaw sa kisame. Naputol ang kanilang ginagawa at sabay-sabay silang napatingin sa itaas. Nagtaka si Blanc kung ano ang ingay na yun, sa mismong sandaling yun, biglang sumabog ang kisame at nagwasak. Nagkagulo ang mga chemist sa loob, nagmamadaling tumakas habang bumabagsak ang kisame, nabigla sila sa biglaang pangyayari. Mula sa nabasag na kisame, bumagsak si Kay kasabay ng mga tipak ng bato at pag-angat ng alikabok sa paligid. At sa gitna ng lahat, agad naramdaman ni Marie ang kanyang presensya. Sa kabila ng lahat, napangiti siya, dumating si Kay upang iligtas siya. Lumipat ang tagpo sa loob ng gusali sa Shining City, nabalitaan ng mga nakakataas ang pagsalakay ni Kay sa Undercity. Ikinagulat ng isang lalaki mula sa Dawn Pioneer Group ang balita, bakit naroon ang batang kanilang binabantayan, ayon sa ulat, nagtungo ito sa Undercity at nakipaglaban sa mga gang na kilala bilang Z. Batay sa mga emerhensyang ulat mula sa surveillance unit, isa-isang inatake ang kanilang mga sangay upang iligtas ang isang kaibigang dinukot. Nagngit-ngit sa galit ang isang nakakataas na lalaki at pinagalitan si Camilla. Siya ang nagsabing magtiwala sila sa kanya, ngunit ito ang kinalabasan. Nauutal na nagpaliwanag si Camilla na agad siyang tumugon sa sitwasyon, nagpadala siya ng surveillance unit upang bantayan ang batang yon, hindi siya basta nakaupo lamang. Dagdag pa niya, mas alam niya ang tungkol sa Black Wave kaysa kanino man, isa itong abnormal na pangyayari, at halos lahat ng kanilang puwersa ay nakatuon sa hangganan, nahihirapan din silang humingi ng tulong mula sa ibang pioneer units. Nakipaglaban sila upang makalakam ng mga mapagkukunan para mabuhay at ipagtanggol ang lungsod, dahil dito,
ang bilang ng kanilang tauhan ay nasa kritikal na antas na. Nagtanong ang tagapagpayo kung nasaan si Red, ipinaliwanag ni Camilla na lumitaw ang kolektor at ang payaso sa isa pang kuta, kaya kinailangan itong sumugod upang harangan ang mga iyon, napagtanto ng tagapagpayo na may kinalaman ng Black Hand sa mga anomalyang ito. Iminungkahi ng tagapagpayo na magpadala ng puwersang tagapamayapa upang matiyak ang kaligtasan ni Kay, ngunit may biglang nagtaas ng kamay at pumihil sa kanya, huwag maging padalos-dalos, dahil maaaring hindi yun ang tamang hakbang. Idinagdag ng matandang konsehal na may kulay kahel na buhok na ang ganitong aksyon ay magbibigay lamang ng pagkakataon sa mga gang sa ilalim ng lungsod na mag-counterattack, na lalo pang magpapalala ng sitwasyon. Maaaring mga traidor sila na lilipulin din natin balang araw, wika niya, ngunit hindi dapat maliitin ang kanilang kapangyarihan, marami sa kanila ay dating mga pioneer, mga dating colorist, kapag sumiklab ang insidenteng ito, maaaring lamunin ng apoy ang lungsod at tuluyang mahulog sa kaguluhan. Iginiit pa ng matanda na hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ang batang itim, pinayagan lamang niya ito dahil wala siyang awtoridad na magpasya noon. Dagdag pa niya, ang katotohanang nagdulot na ito ng ganitong kalaking gulo ay patunay na hindi ganap na mali ang kanyang paghatol, isipin pa lamang kung anong uri ng kalamidad ang maaaring idulot ng batang yun sa hinaharap, nakakakilabot. Patuloy niyang kinumbinsi ang tagapagpayo na dapat nilang samantalahin ang pagkakataon upang alisin ang mapanganib na elementong yun. Isa itong opsyon na nasa mesa, nang marinig ang kanyang paliwanag, sandaling natahimik ang dalawa. Alam ng matandang konsehal na nauunawaan ng tagapagpayo ang kanyang ibig sabihin, at ganoon din ang kabaliktaran. Ipinaliwanag ng tagapagpayo na balak niyang ipatupad ang kanilang plano gamit ang mga puwersang tagapamayapa, tahimik namang nakinig ang matandang konsehal. Nagpatuloy ang tagapagpayo, si Kay lamang ang may kakayahang magbukas ng Block 14 at sa mga lihim nito, masyado itong mahalaga, kaya kailangan nila itong protektahan, anumang kapalit, nakikita ni Lord Luminous ang napakalaking potensyal sa kanya, at ayaw niyang isugal ang hinaharap na maaaring mabuo dahil dito. Ipinahayag ng tagapagpayo na siya ang mananagot at personal na hahawak sa kaguluhan sa Undercity, gagawin niya ang kinakailangan, natuwa si Camilla sa kanyang narinig. Sandaling natahimik ang matandang konsehal, pinag-iisipan ang kanyang sasabihin. Sa huli, binanggit niyang dati niyang nirerespeto ang tagapagpayo, alam niya kung paano ito umangat hanggang sa posisyon nito kahit may ordinaryong kulay lamang, ngunit hindi niya inaasahang magiging ganito ito kairesponsabli, lubos siyang nadismaya. Tiningnan siya ng malamig ng tagapagpayo at humingi ng paumanhin, susubukan niyang abutin ang mataas nitong inaasahan sa susunod. Nang marinig yun, tumayo ang matandang konsehal na may halong inis at nagpaalam ng umalis, sayang lamang daw ang kanyang oras. Biglang nagsalita si Camilla, sinabing masyado siyang nag-aalala sa mga bagay-bagay. Bahagya niyang ipinikitang isang mata at idinagdag na, para sa kanyang kapakanan, babawasan niya ang pasanin nito. Magpapadala siya ng iba pang miyembro ng pangkat, kasama ang mga puwersang tagapamayapa, ayon sa kanya, pawang bihasang mandirigma ang mga ito, napatunayan na ang kanilang kakayahan mula pa sa unang ekspedisyon. Natahimik ang matandang konsehal matapos marinig yun, umaasa si Camilla na kahit papaano ay mababawasan ang kanyang mga alalahanin. Matapos ang lahat ng paliwanag, nagpasya ang matandang konsehal na kumilos na sila, kailangang manatiling maayos ang lahat at huwag hayaang magdusa ang lungsod dahil sa kaguluhang ito. Sa kabilang dako sa Undercity, dumating na si Kay, handa nang iligtas si Marie. Natuwa si Marie nang makita niyang dumating si Kay, samantala, nagulat si Blanc kung paano nito nalampasan ang lahat ng kanyang tauhan at nakarating sa lugar na iyon. Nang tuluyan niyang makita si Kay sa kanyang harapan, napagtanto niyang nasa alanganin na ang kanyang sitwasyon. Samantala, sinuri ni Kay ang paligid ng laboratorio, agad niyang naisip na ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ni Marie. Napagtanto ni Kay na kailangan niyang tapusin ang lahat ng mabilis bago pa sila makapagtipon muli, kasabay nito, ginamit niya ang kanyang arsenal of malice, sumiklab ang kanyang itim na kapangyarihan at lumitaw ang maraming patalim sa kanyang likuran. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang mga ito patungo sa mga gang, isa-isa niyang tinarget ang bawat kalaban. Nang makita ito ni Blanc, nabakas sa kanyang mukha ang pagkabahala habang papalapit ang mga patalim. Hindi na nakaiwas ang kanyang mga tauhan, tinamaan sila sa iba't ibang bahagi ng katawan at napasigaw sa matinding sakit. Pati ang mga lalagyan na may kulay na likido ay nabasag, at umagos ang mga ito sa sahig. Hindi pa doon natapos ang pag-atake ni Kay, agad siyang kumilos ng napakabilis. Tinungo niya ang kinaroroonan ni Marie, tumalon sa likuran ng dalawang gang, at sabay niyang tinapos ang mga ito.
Walang kahirap-hirap niyang ibinagsak ang dalawa, habang natuwa si Marie nang makita siya sa kanyang likuran. Humingi si Kay ng paumanhin sa kanyang huling pagdating. Tumingin siya kay Marie at tinanong kung matagal ba itong naghintay. Sa sandaling yun, biglang tumalon si Nero papunta sa dibdib ni Marie. Masaya itong humingi ng paumanhin kung napag-alala niya silang dalawa. Pagkatapos, tumingin si Marie kay Kay at nagpasalamat sa pagdating nito upang iligtas siya. Napalingon si Kay sa di kalayuan ang mapansin niyang nagkagulo ang mga walang kulay na tao. Nagpapasalamat ang mga ito na ligtas na sila at dali-daling tumakas, sinasamantala ang kawalan ng mga gwardya. Biglang may nagsalita mula sa likuran ni Kay, sayang naman, tumakas silang lahat, wika nito, marami pa sana siyang gustong subukan. Sa sandaling yun, napatunayang buhay pa si Blanc, binanggit niyang kahit ano paman, makakahanap pa rin siya ng mga bagong hilaw na materyales. Ibinuka niya ang kanyang kamay at ngumiti, mas mahalaga sa kanya ang muling pagkikita nila ni Kay matapos ang mahabang panahon. Sabik na sabik siyang makita ito, lalo na nang mabalitaan niyang nagising nito ang isang kulay. Napatawa siya, para sa kanya, kakaiba at espesyal na specimen si Kay, lalo pa siyang naintriga nang makita ito ng personal. Nanatiling tahimik si Kay habang pinagsasabihan siya ni Blanc na hindi na ito makapaghintay na makita kung gaano siya nagniningning kapag nakuha na nito ang kanyang kulay. Hindi makapaniwala si Blanc nang tanungin ni Kay si Marie kung sino ito, dahil tila pamilyar ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Marie na siya si Blanc, ang taong minsan nang nagtangkang i-extract ang kanilang kulay. Nang marinig ang pangalan, saglit na napaisip si Kay na alala niya ang nangyari noon, kung paano siya nakaligtas sa pagbagsak. Biglang sumingit si Blanc, sinabing napakasaklap na buhay pa rin siya at nakatayo sa harapan nila ngayon. Hawak ni Blanc ang tatlong lalagyan na may iba't ibang kulay. Iginiit niyang tama na ang usapan, pareho silang may nais, kaya simula na ang eksperimento, mula sa isang mananaliksik tungo sa isa pa. Bigla niya itong itinapon, sinabing ituring na lamang yun bilang regalo. Bumagsak sa harapan ni Kay ang mga lalagyan at nabasag, kumalat ang kulay sa sahig. Napatingin si Kay at napatanong kung ano ang mga yon. Biglang sumigaw si Marie, binabalaan siya na mag-ingat, ang mga yon ay umaakit ng mga halimaw. Agad namang sumang-ayon si Blanc, ayaw niyang madumihan ang kanyang sariling mga kamay sa laban. Ipinaliwanag niyang maaaring hindi siya mapatay ng mga halimaw, ngunit kaya siyang pagurin ng mga ito, habang nagsisimula ng magwala ang mga nilalang sa loob ng kulungan. Lumapit si Blanc sa isang switch at binuksan ang kulungan, sinabi niya na oras ng kumain. Ilang sandali lang, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Sunod-sunod na lumabas ang iba't ibang halimaw mula sa Blackland at sumugod kay Kay. Ngunit nanatiling kalmado si Kay, inihanda niya ang kanyang itim na kapangyarihan upang salubungin ang mga ito. Gamit ang kanyang kakayahan, mabilis niyang tinapos ang mga halimaw, isa-isa, gamit ang kanyang itim na sandata. Sa kabila ng pagdagsa ng mga ito, patuloy niyang pinabagsak ang bawat isa. Sa di kalayuan, lumapit si Blanc sa isa niyang sandata at kinuha ito. Tumawa siya at sinabing hindi niya dapat itinapon ang isang napakahalagang test subject. Sinuri niya ang sandata, karaniwan, kumukupas ang lakas ng kulay matapos gamitin, ngunit iba ang mangyayari kapag siya ang may hawak nito. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan, extraction, kinuha niya ang kulay mula sa sandata ni Kay at inilagay ito sa isang lalagyan, natuwa siya nang makita ang kulay itim. Matapos ang proseso, lalo siyang nasiyahan, sa wakas, nakuha na niya ito, gusto niyang makita kung gaano kaiba ang itim na kulay na ito kumpara sa iba. Matamang pinagmasdan niya ito at nagpasya na sapat na ang kanyang nakuha sa ngayon. Habang patuloy na nakikipaglaban si Kay sa mga halimaw, napaisip siya kung ano pa ang kayang gawin ng kanyang kapangyarihan. Sa likuran, pinapanood siya ni Marie, makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala, ramdam niyang may mali. Karaniwan, mabilis na napapawi ni Kay ang mga ganitong kalaban, ngunit ngayon ay tila nahihirapan na siya. Napansin ni Marie na marami na itong nagamit na kulay, sa isip niya, kung kaya lamang nitong sipsipin ang pigments mula sa mga halimaw, agad sanang babalik ang lakas nito, ngunit sa halip, pinipilit nito ang sarili hanggang sa limitasyon. Napagtanto ni Marie na kailangan niyang gumawa ng paraan upang makatulong. Bigla siyang napatingin sa sahig at napansin ang naghalo-halong tinta. Naalala niyang ito ang resulta ng kakayahan ni Kini, ang tinta na kumalat sa buong lugar. Pagkatapos, napansin niya ang isang makina sa gilid, agad niya itong inayos, iniisip na maaari niya itong gamitin. Lumuhad siya at hinayla ang isang wire, nang bunutin niya ito, kumislap ang kuryente sa paligid. Hawak ang dalawang live wire, sumigaw siya kay Kay na huwag hahawak sa sahig.
Napalingon si Kay sa kanyang ginagawa, sa isang iglap, idinikit ni Marie ang dalawang wire sa sahig, sa bahagi kung saan may tumagas na kulay, agad damaloy ang kuryente sa likido at kumalat patungo sa mga halimaw, balak niyang tustahin ang mga ito gamit ang kuryente, sa sumunod na sandali, nang inig ang mga halimaw sa tindi ng boltahe na damaloy sa kanilang katawan.